Hi mga katsa, good morning po sa ating lahat. This is Ramel. Welcome back again to my YouTube channel mga katsa. So ayan, sorry po talaga mga katsa, medyo natagalan ako sa pag-post ng ating mga video kasi sobrang busy and then may inasikaso po akong pinaayos sa aming bahay. So ayan po ang client natin for today's video, no? Rebanded po siya sa akin before nung December and then naisipan daw niyang magpakulot kasi para kakapal daw ang kanyang buhok. And then ang sabi daw niya sa nagkulot sa kanya, yung big curl, but ang ending po ay sobrang pino ng pagkagawa nila. And then ayan, at hindi niya nagustuhan, nagmukha po siyang antiki, no? So yan, nagyaw-yaw talaga siya, no? Yan, so sabi niya gusto niya nang ipatuwid ulit. So far nagawa naman natin ang paraan, but syempre sa tamang presyo talaga kasi medyo mahirap po yan siya eh. So ang ginawa ko po dyan mga katsayan, kamuntik na parang hindi halos masuklay sa sobrang kakulutan, grabe. Barbecue stick ba naman daw ang ginamit nila, no? Neighbor lang nila, kapitbahay lang daw yung gumawa. Yan. So ang una ko pong ginawa dyan mga katsa ay binabad ko po muna siya ng treatment, no? Any treatment po, basta binabad ko muna siya ng treatment. Yan. Sobrang nahirapan po talaga ako dyan, pero okay lang, wala tayong magawa kasi customer ang hanap natin, so kailangan may diskarte tayong mga katsa. Kailangan meron tayong diskarte kung paano natin masolusyonan ang problema ng ating mga client sa kanilang buhok mga katsa. Isipin natin, or habang sinusuklay ko po yung buhok ng aking customer ay tumatakbo na po yung utak ko kung ano ang first moves or ano ang una kong gawin mga katsa. So ayan, as you can see mga katsa, nilagyan ko na yan ng gamot. Yung gamot na po yan mga katsa ay treatment pa po muna yan mga katsa, any treatment. And then after nyan mga katsa, hindi ko na po yan siya hinugasan. Direct ko na po siyang nilagyan ng step 1 ng ating hair rebonding product mga katsa. Direct ko na po yan siyang nilagyan ng step 1 sa ating hair rebonding product. Hindi ko na po hinugasan ang ating hair treatment mga katsa. And then ayan, tinatansya ko lang talaga mga katsa, no? Yung nakita ko na medyo luto na siya po at nawala na po yung mga curling hair niya po. So nakita ko luto na siya, saka ko siya hinugasan. And then binlower at pinlansya, saka naglagay ng step 2 with hair color. Light brown lang naman yung pinagawa niyang hair color mga katsa, kasi sabi niya may mga white hair na daw siya. So ayan, as you can see mga katsa, medyo natagalan talaga ako sa part na yan, kasi syempre binabad ko muna siya ng maigi sa ating hair treatment mga katsa, at nang hindi naman masinunog festival ang kanyang buhok, no? So yan, as you can see, palagi kong sinusuklay kasi nga tinitignan ko kung naluto na bang kanyang hair o hindi pa. Anyway, kahit nilagyan ko siya ng hair treatment mga katsa, sobrang tigas pa rin ng kanyang buhok, hindi siya basta-basta. Nahirapan ako magsuklay. And then yan, as you can see mga katsa, parang nainis talaga siya, pero sabi ko okay lang, wala naman yung magagawa. So sabi ko kasi ingatan yung kanyang buhok, pero ang nangyari pinakulot niya. So medyo naano siya kasi baka nga daw magalit ako. Sabi ko sa kanya, wala akong karapatan na magalit kasi choices niyo yan kung anong ipapagawa ninyo sa buhok niyo. So ayan mga katsa, as you can see, nahugasan na natin ang ating hair treatment na direct ko pong nilagyan ng ating step 1 sa ating hair rebonding product. And then after nyan mga katsa, yan, sinusuklay ko muna, tinitignan ko. Ganyan po mga katsa, pag nakikita nyo pong tuwid-tuwid na po siya, yun, ibig sabihin nun, luto na siya, no? Yan. So after nyan mga katsa, i-blower natin yan, then i-plancha, and then saka tayo maglagay ng ating step 2. Yan, nahulog pa nga yung suklay ko eh, kasi may gumon pa rin yung kanyang buhok, no? Yan. Nahugasan na natin ng step 1 dyan mga katsa, and then magbo-blower na po tayo, no? So ayan, as you can see, hindi ko na po yan pinas forward mga katsa, wala po tayong pass forward for today's video, para makikita nyo po talaga kung paano ko po iraratsada ang kanyang buhok, at makikita nyo na
pulido talaga ang aking trabaho. Anyway mga katsa, ganyan lang po talaga ako mag-blower. Bihira lang ako gumamit ng supply na brush kasi minsan kasi masakit yung parang nahihila yung buhok ng customer kapag iano natin sa brush na supply. Pero minsan din gumagamit din ako. Depende na talaga sa buhok ng customer siya ng kanyang buhok. So yan, asyokan si mga katsa, medyo matagal po tayong matagal pong natuyo ang buhok ng ating customer. Yan. Ganyan po ang ating ginagawa mga katsa. Ayan. Sobrang walang katapusang bunga nga niya kasi nainis nga siya sa pagkakulot ng buhok niya. Sabi ko, okay lang yan kasi pag hindi kasi natin masubukan, magiging ignorante tayo habang buhay. So, sabi ko, mas maganda na yung ganyan na nasubukan mo. At least, ang importante, hindi ka maignorante kung ano man ang nangyari sa buhok mo. At least, hindi mo na gawin ulit, no? Diba? So, yan po ang ating customer mga katsa. So, as you can see, yan, di ba? Tuwid na siya, hindi na kailangan Pero syempre, kailangan pa rin nating planchahin yan mga katsa para naman sa ikagaganda ng buhok ng ating customer, no? Anyway, hindi ko na pinakita masyado sa paglagay ng ating step 2. Basta nakadirect na po yan siya ang ating video dyan. Yan. Ang maligalig pa si ate. Ayan. Wala po yung ka pass forward. So, ayan po mga katsa, ginamitan ko na po siya ng brush dyan. Kasi medyo may pagkatuyo na po konti yung kanyang buhok. Yan kasi yung mga ganyang part, naiisip ko kasi masakit yan sa ulo ng ating customer. Kaya, yung mga more on video ko po sa nakikita nyo po, hindi ako masyadong nagamit ng brush na suklay. Kasi nga po, pag ginaganyan, nafe-feel ko kasi na parang masakit sa ulo nila, kaya more on kamay-kamay lang talaga yung ginagawa ko po mga katsa. So, katsa, diba? Nagmaritis pa siya ng bonggang-bongga. Char! By peace. So, ayan po. As you can see mga katsa, diba, nawala na po yung kanyang hair curl. Pag sa kasi mga katsa, para sa akin kasi, depende sa buhok na pinakulot, no? Kapag yung natural na buhok lang na walang kulay, tapos ipapakulot, tapos ipatuwid ulit, ay kaya ko lang. Pero kapag yung buhok na nakita ko na may kulay, tapos pinakulot, tapos nag-rubberize, yun po ay hindi na po kayang i-repair mga katsa. So, ayan, as you can see, maglagay na ako ng step 2. Hindi ko na po pinakita kung paano ko pinalansya kasi nga nag-brown out ng saglit, and then nalobat din yung phone ko. And then, ayan, as you can see, naglagay na tayo ng ating step 2. Anyway, may halong hair color na po yan na light brown para pang takip sa uban niya. And then, after few minutes mga katsano, nakita ko medyo tumalab na po yung kulay sa kanyang buhok, ay hinugasan ko na po siya mga katsano. So, ayan, walang ka-edit-edit po yan, walang ka-pass forward mga katsano. Medyo may cutting lang konti, pero hindi po yan pinapapass forward ko kasi may nag-request po sa akin na kung pwede daw walang pass forward. So, ayan ang nangyari ngayon. Hindi ko na po pinapass forward para naman medyo humaba-haba ang ating video mga katsa kasi more on minutes lang po yung mga video natin. Hindi talaga aabot ng ilang oras, no? So, yan. Tulad ng sinabi ko, nag-step 2 na po tayo with hair color mga katsa, no? Yan po ang ating step 2 with hair color. Binabad ko lang po ng ilang minutes. And then, nung pagtingin kong luto na, hinugasan ko na po binlower at pinlansya. And then, ayan na po ang resulta. Ayan na po ang outcome mga katsa. O, diba? Sobrang ganda. Sana po yung kulot niya. Yan. O, diba? Anyway, ang ginawa ko sa kanya, tinreatment una. Pagkatapos kong tinreatment, di ko na hinugasan, nilagay ko na yung ating step 1.